Kamusta grade 10? Welcome sa ating educational time para sa Filipino 10. At dahil updated na po ang curriculum na ang ating pagtalakay ay may kinalaman sa ikalawang nobela ni Rizal, ang El Filibusterismo. Siya nga pala, iba ito sa nakatakdang podcast na ang lente ng kahapon. Subalit, hindi ito nangangahulugan na hindi po natin sisimulan ito. Kaya sa mga mag-aaral ng grade 10, samahan niyo ako sa panibagong pag-aaral na ito. Marahil, pamilyar na kayo sa Noli Me Tangere, ang unang nobela ni Rizal. Sa akdang yun, ipinakita niya ang iba't ibang suliraning panlipunan sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Tinalakay nga niya ang maling sistema ng edukasyon, pang-aabuso ng ilang mga praile at kawalang katarungan sa lipunan. Subalit hindi doon nagtapos ang kanyang layunin. Kasi tingnan nyo, nakita ni Rizal na marami pa ring suliraning kailangang ilantad at pag-usapan. Kaya sinulat niya ang ikalawang nobela, ang El Filibusterismo. Isa sa pinakamahalagang pangyayaring nakaimpluwensya kay Rizal ay ang pagbitay sa tatlong paring martir na sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora, o mas kinikilala bilang Gomburza. Noong ika-17 ng Pebrero taong 1872 o February 17, 1872, sila'y binitay sa pamamagitan ng garote matapos makusahan na sangkot sa pag-aklas o rebelyon sa Cavite. Maraming naniwalang hindi makatarungan ang kanilang sinapit. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding epekto sa batang si Rizal at nagsilbing inspirasyon para ipaglaban ang katotohanan at katarungan sa pamamagitan ng kanyang panulat. Dahil dito, ang El Filibusterismo ay kanyang inalay sa tatlong paring martir bilang pagpupugay sa kanyang sakripisyo. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang namulat si Rizal sa mga suliranin ng bayan. Nakita niyang paghihirap ng kanyang pamilya sa Calamba, Laguna dahil sa pang-api ng mga praile. Nasaksihan din niya ang hindi pagkakaisa ng ilang Pilipino na dapat sana'y magkakatuwang sa paghahangad ng pagbabago. At ang mga karanasang ito ay nagbigay sa kanya ng mas matinding damdamin at nagkaroon ng mas seryoso at mas mapanghimagsik na himig ang kanyang ikalawang nobela. Sinimulan ni Rizal ang pagsulat ng El Filibusterismo noong 1890 o 1890 habang siya ay nasa Europa. Sa totoo lang, hindi po naging madali ang kanyang kalagayan. Kulang siya sa pera, malayo sa pamilya, dumaranas sa maraming pagsubok. Sa kabila nito, hindi siya sumuko. Siya'y nagsikap na tapusin yung nobela dahil naniniwala siyang mahalaga itong maiparating sa kanyang mga kababayan. At sa tulong ni Valentin Ventura na nagpahiram ng pera para sa pagpapalimbag na nagkakahalaga ng 150 piso na noong panahong yun ay malaking halaga na noon, nailathala ang El Filibusterismo noong ika-18 ng Setyembre taong 1871. Bakit nga ba mahalaga ang nobelang yun? Hindi lamang ito isang nobela. Isa itong salamin ng lipunan noong panahon ng mga Espanyol. Inilantad nito ang katiwalian sa pamahalaan, pang-api sa mga mamamayan, maling sistema ng edukasyon at iba pang problemang panlipunan. Higit sa lahat, nais ni Rizal na mamulat ang mga Pilipino sa katotohanan at hikayatin silang magkaisa para sa pagbabago. Kapansin-pansin na marami sa mga suliraning tinalakay ni Rizal ay makikita pa rin sa kasalukuyan. May mga usapin pa rin tungkol sa korupsyon, paglabag sa karapatang pantao at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ipinapakita nito na ang mga aral mula sa El Fili ay nananatiling mahalaga kahit mahigit 1 siglo na ang lumipas. Ngayon, ikaw kabataan, ikaw mag-aaral, anong magagawa mo? Anong magagawa natin? Maaring
hindi tayo humaharap sa parehong sitwasyon ni Rizal. Subalit maaari nating ipakita ang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagiging responsable, matapat at mapanuri. Maaari tayong magsikap sa pag-aaral, igalang ang katotohanan at gamitin ang ating kaalaman para makatulong sa kapwa at sa ating bansa. Kaya sa pagtatapos ng video na ito, tandaan, ang El Filibusterismo ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Isa itong paalala na ang kalayaan, katarungan at pagmamahal sa bayan ay mga pagpapahalagang dapat nating pangalagaan hanggang kasalukuyan. Ngayon, itong hamon po sa ating lahat. Kung nabubuhay ka sa panahon ni Jose Rizal, paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal sa bayan? Sa panahon natin ngayon, ano ang isang konkretong hakbang na maaari mong gawin upang makatulong sa ikabubuti ng ating bansa? Magkita-kita po tayo sa susunod na episode para sa Filipino 10. Mag-aral mabuti.